Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buong nating may kapal. Panginoon, papanawin akong apanyong alipin. Ako po'y inyo nang kunin, lungkat iko'y natupad din, ayon sa sabi mo sa'kin. Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buong nating may kapal. Ngayon nga po ay nakita nitong aking mga mata, kaligtas ay narito na, pangako mo noong una, lungkat ginamit pag-asal. Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buong nating may kapal. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Aburi sa Diyos. Aburi sa Diyos. Aburi sa Diyos sa Maaari na pong patayin ang dingas ng ating mga kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghahandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay bukas ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na itinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na sang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang anghel ng kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailang matulad siya sa kanyang kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya'y may tinukso at nagbata. Kaya ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pagdadala sa ating Panginoon sa templo. At ito ay tinatawag din nating Misa Candelaria, kaya't binasbasan natin ang mga kandila na sumasagisag kay Jesus bilang liwanag ng mundo. Sabihin mo nga sa katabi mo, magliwanag ka sana. Ayan na, hindi magdilim. Mukha bang madilim ang kanyang paningin? No? Tayo naway maliwanagan. At ang tanging makapagbibigay liwanag, sana ay si Jesus Nazareno. Diba ho, minsan may mga taong hindi mo maipinta ang muka o mukhang madilim, mukhang malungkot. Pero kapag naganap yung gusto nila, kunyari iba, pag nakakita ng masarap na pagkain, parang nagliliwanag ang muka. Pag nakakita ng pera, ayan, nagliliwanag ang muka. Sana tayong mga deboto, mga Kristiyano, ang talagang nagbibigay liwanag sa atin ay si Jesus Nazareno. Amen po ba? Kung talagang si Jesus Nazareno ang ating liwanag, parinig natin sa Kanya ang mas malakas na palakpak. Saan nga ba nagmula ang kaugaliang ito ng mga Hudyo? Bakit nagpunta si Jose at si Maria sa templo matapos ng 40 araw para ialay si Jesus Nazareno? Bukod sa paglilinis, kaya nga ngayong araw na ito ay pista rin ng mahal na birhen ng Candelaria at purifikasyon. Sapagkat sa kanilang kaugalian, ito ay rito din ng paglilinis ng mga nanganak. Ngunit bukod pa dito, ginugunita ang nangyari noong lumang tipan, kung naaalala ninyo, nung sila'y lalaya sa Ehipsyo, ay nakatakda yung mga maraming mga sakuna. At isa sa mangyayaring sakuna ay ang pagkamatay ng mga panganay ng mga nasa Ehipsyo. Para maligtas ang mga panganay ng mga Israelita, ano raw po ang ginawa? Sabi ng Diyos kay Moises, mag-alay ng hayop, kumatay ng tupa, at yung dugo mula dun sa tupa na kinatay at inalay ay ipahid sa may pintuan upang sa gayoy lumaktaw yung anghel ng kamatayan. Kaya nga't ang tawag dito sa Ingles ay Passover. Lumaktaw yung anghel ng kamatayan, kung kaya nga't yung mga panganay na mga Hudyo ay naligtas. Ang mga namatay daw nun ay yung mga panganay ng mga Ehipsyo, maging yung panganay ng hari, nung paraon, namatay. Kaya nga't nung panahon na yun, nagluksa ang buong Ehipsyo, samantalang ang mga Israelita naligtas
ang kanilang mga anak. At bakit ito naligtas? Dahil sa dugo at sakripisyo ng tupa. Yung tupa na kanila din pinagsaluhan, yung tupa na kanilang inalay ang nagligtas sa kanila. Kaya nga't ito yung ginugunita ni Maria at ni Jose sa templo. Hindi sila nag-alay ng tupa dahil ang mga mahihirap, pwede na rin daw po yung mga inakay o kalapati ang ialay. Ngunit ang ipinapaalala sa kanila, ang pagliligtas nila ay naganap dahil sa sakripisyo na itinadhana ng Diyos. At sa bagong tipan, hindi na hayop, hindi na tupa, si Jesus Nazareno ang inalay, nag-alay para sa ating kaligtasan. Kaya nga't hindi kamatayan ang huling yugto ng ating buhay. Opo, lahat tayo dadanas ng kamatayan, pero ang tunay na Kristiyano hindi nagtatapos sa kamatayan dahil si Jesus Nazareno ang bagong kordero ng Diyos. Kaya ayan, nakita natin uli yung tupa nandiyan sa taas ng ating Santisimo Sakramento, ipinapaalala sa atin, si Jesus Nazareno ang inalay na kordero ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya yung mga pag-aalay natin, pangalawa lamang sa pag-aalay ni Jesus Nazareno, ang talagang makapagliligtas na pag-aalay, hindi yung pag-aalay ng tao, kundi ang pag-aalay ni Jesus Nazareno. Ang pag-aalay niya sa krus na ginugunita natin tuwing tayo'y nagsisimba. Kaya napakahalaga ng pagsisimba sa atin, mga kapatid. Kaya nga tuwing linggo, nagsisimba tayo. Hindi lang mahalaga magprosesyon, magpasanan, magsakripisyo, magnobena. Ang lahat ng ito'y pangalawang alay lamang, sapagkat ang pangunahing alay ay ang pag-aalay ni Jesus Nazareno na ginugunita natin tuwing misa. Kaya mahalaga nagsisimba. Dahil pag nagsisimba tayo, sumasama tayo sa pag-aalay ni Jesus Nazareno. Kaya sumasagot tayo pag nagsisimba. Hindi kayo nagdadasal ng sarili ninyo. Hindi kayo nagro-rosaryo pag nagsisimba. Hindi kayo nagbabasa ng mga nobenaryo pag nagsisimba. Sumasabay tayo sapagkat sinasabayan natin ang pag-aalay ni Jesus Nazareno, ang liwanag ng mundo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan. Opo, nalalagutan tayo ng hininga. Opo, ang katawang lupa natin parang wala ng buhay. Pero dahil tayo'y bininyagan, dahil ang buhay niya ay ang buhay ni Jesus Nazareno, ang buhay ng Diyos ay nasa atin, may buhay na walang hanggan. Kaya napansin niyo po mga kapatid, kanina nagsindi tayo ng kandila. Nakita niyo po hanggang ngayon nakasindi pa rin sa harapan natin ang malaking kandila. Kung naalala ninyo, sinisindihan po yan tuwing linggo ng muling pagkabuhay. Kailan yan nakakasindi pa rin? Pansinin po ninyo, pagbinyag. Sapagkat sa binyag, tinatanggap natin si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Kaya yung mga kandila na hawak ng mga ninong at ninang natin, sinisindihan sa gisag ng liwanag ng pananampalataya. Kailan natin makikita uli ang kandilang yan? Hindi nyo na mapapansin kasi ililibing na kayo. Sa kamatayan natin, pagdadalin tayo sa simbahan, yung huling simba natin dito sa lupa,
No? Kaya yung mga ayaw magsimba, sa ayaw sa hindi, sa gusto, sa huli, isisimba pa rin kayo. Huwag nyo nang antayin, daling kayo rito para magsimba. Kayo na ang pumunta rito. Magsanay na kayong dalhin dito sa simbahan. Dahil ang huling simba natin, dadalhin tayo rito, nakasindi pa rin yung kandilang yan. At sana, yon ay maging tanda na ang buhay natin ay naliwanagan ni Kristo. Kaya't yun ang dasal natin. Si Kristo ang magliwanag sa atin. Madilim man ang paligid dahil sa kasalanan, sa kasamaan, patuloy na nagliliwanag tayo dahil nakakapit tayo kay Kristo. Kung papaano kayo nakahawak sa kandila kanina, sana ang kapitan natin sa buhay ang liwanag ni Kristo. Ang kabutihan niya, hindi kasamaan. Katotohanan niya, hindi kasinungalingan. Awa niya, hindi paghihiganti. Kapayapaan niya, hindi pag-aaway-away. Sana ang hawak natin lagi ang liwanag ni Kristo, ang pag-aalay ni Kristo, ang kaligtasan na bigay ni Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang liwanag ng sanlibutan. Madilim sa aming paligid, madilim din minsan ang aming kalooban, dala ng kasalanan, ng kasamaan. Narito po kami, handang tanggapin, piliin ang iyong liwanag, ang iyong kabutihan, katotohanan, katarungan, awa at kapayapaan. Patawarin niyo po kami kung minsan kami tumatalikod sa liwanag, kung minsan ang pinipili namin ay kasalanan at hindi tama. Ipaalala niyo po sa amin na kayo po ang nagsakripisyo at nag-alay para sa aming kaligtasan. Kaya nga't piliin nawa namin kayo araw-araw sa aming buhay upang mula sa aming binyag hanggang sa aming kamatayan, liwanag mo ang mananahan sa amin. Liwanag mo ang maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan, ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan
ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaniyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipinalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nagkatawan taong iyong anak upang gabayan kami. Inilulog namin sa iyo ang aming kahilingan at humingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-dugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan, maihandog ang tupang maamot walang bahid dungis, si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana,
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsalute po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot niya sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ganon tayo kamahal ng Ama, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno bilang ating liwanag at kaligtasan. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo
ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating liwanag at kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapas sa aming lubusan ng iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ng walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, yung pong tumatangkilik ng ating mga medalyon, imahe at nobenaryo, ito po ay ginagamit natin. Sinimulan na po natin yung pag-aayos ng kuryente para maging ligtas ang ating simbahan at matatapos na po ang luklukan ng Birhen ng Antipolo. Kaya salamat po sa inyong pagtangkilik at tulong. At sa mga nagdadala rin po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Piliin natin si Jesus Nazareno araw-araw sa ating buhay sapagkat siya ang liwanag na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumirin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.